Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. If you recall, doon po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po? And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan. But we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Wait, let me confirm. You said that you have leads about the assassins hired by the Vice President? Yes, ma'am. Meron po kaming leads na mukhang talagang, at yun naman po yung findings na talagang may kinausap, kaya nga po nag-file ng kaso ng grave threat at inciting to sedition. Ano po. And this is the assassin hired to kill the President, the First Lady, and the former Speaker, which we saw from her video. Yan po yung part ng aming ongoing case build-up and to solidify po kung ito yung individual talaga. If you recall, meron pong mention, it's not been denied, na meron pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun na lang, in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. Can you expound on the Vice President Security Group? What is the significance of this to your ongoing investigation? Well, meron po kasing mga na-identify dyan na still in the military service and marami rin po dyan yung no longer in the military service. Ano po. So remember, yung sinusundan po natin is the second highest ranking official of the country. So she has the network. So, kaya po kailangan nating sundang maigi at i-surveillance po yung mga nakakausap at mga kinausap po. Is it correct to say that the subject matter of your follow-up investigation is the statement of the Vice President that he has hired an assassin? Yes po, doon po talaga yon dahil we considered it as a serious and actual threat to the life of the President, kaya kailangan po naming bantayan. And you consider the creation of the Vice President Security Group significant in the investigation of this having hired an assassin? Para sa amin po, yes, because it is very unusual to a Vice President. If you will look at the history of other Vice Presidents, hindi po ganun karami yung security group na nakabantay po sa kanila. When you say hindi po ganito karami, can you give us an idea how many security does the Vice President have in comparison with those who serve as Vice Presidents? I'm not sure what is the number, but during the time of Vice President Lenny, I think it's not even more than 30. Pero dito po, hundreds po yung security na tinayo po nila. You are saying that during the time of Mayor Lenny, Vice President Lenny, around 30. That is And my recollection po. during the time of VP Sara, how many? Hundreds po ngayon yan yung na-identify dyan By hundreds? Is it 100, 200? More than is, I think it's ranging from 500 po. Nagbawas 500? Makikita nyo naman po yan, di ba, dun sa paggasta dun sa confidential fund na mention po yan So this is 30 versus 500? Is that what you're saying, Director Matibag? So this is unusual po. It's not usual do sa comparison. And we're looking back also as far as the other Vice President at that time. Thank you. Now, Madam Chair. may we- Madam Chair. Yes, I was about to call you. We Thank you. recognize the Honorable Tino and then the Honorable Vice Chair Brian Po. Thank you. Actually, Madam Chair, yung napag-uusapan ngayon ni NBI Director Matibag, actually yan yung precisely yung ating line of questioning. Kung babalikan po natin yung statement, yung threat ni Vice President Sara Duterte na siya mismo ang bumigkas, let me quote, yes, huwag kang mag-alala ma'am, sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. So yun po ang sinabi niya rito. Tapos yung kinausap niya na tao, yun yung sinabi niya na pumayag na papatayin niya ang Pangulo, ang First Lady at ang former Speaker kung siya ay mapatay. Tama po ba? Hindi po ba ganun ang eksaktong statement ng Vice President? Tama po.
Kaya nga po, we arrive with that conclusion that the threat will be ongoing. Until such time na makita po natin kung sino yung kinausap, or unless the Vice President will reveal it, which I think it's impossible, hindi po natin pwedeng alisin yung threat po sa ating Pangulo. Okay. So again, malinaw po, idiin po natin sa mismong statement ng Vice President, yung nakita nating video kanina, sinabi naman niya no, na sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Pangalawa, and then he said yes. So dalawa po ang na-reveal dito. Una, na yung kinausap niya ay galing sa kanyang security. Pangalawa, na lalaki ito, di ba? He said yes. Tama po ba? Tama po. Okay. So, medyo narrow down po. Pag sinabi pong security ng Vice President, again, ito nga po, katulad ng binanggit nyo, yung Vice Presidential Security and Protection Group. Tama po? Tama po yan. At ang pinuno niyan at that time ay itong si Colonel Raymond Dante Lachica. Tama po? That is correct po. Okay. So, inimbestigahan nyo na po ba ang VP SPG, including Colonel Lachica, kaugnay dito? Yun nga po yung aming sinasabi, Okay. there is an ongoing investigation, and in fact, we are coordinating with other agency so that we can pinpoint who is that individual po. Okay, so napakahalaga po sa recommendation dito sa affidavit of investigation, ang rekomendasyon na po ng NBI ay sampahan ng kaso ng grave threats, 3 counts of grave threats ang Vice President at saka inciting to sedition. Pero hindi po maaaring matapos doon dahil lumalabas may isa pang party, no? Bukod sa Vice Presidente, meron siyang kinausap at meron siyang napapayag, sumang-ayon na pumatay sa Presidente, sa First Lady at sa dating Speaker, no? So in other words, hindi lang po tama po ba sabihin, hindi lang po simpleng nag-hire ng hitman ang Vice Presidente, kung hindi ang hitman na ito ay posibleng miyembro mismo ng Armed Forces of the Philippines. Tama po ba? It's always it's a possibility because the members po ng Vice Presidential Security and Protection Group, sabi ko nga po, may mga active members po ng military po dyan. Okay. So, in other words, yung betrayal of public trust po dito ay hindi lamang sa mga krimen na nabanggit, kung hindi, dahil nga pinapayag pa ng Vice Presidente at inamin niyang napapayag niya na ang isang miyembro ng Armed Forces mismo ang pumatay, no? At hindi lang ng ordinaryong mamamayan, kung hindi ng Commander-in-Chief mismo at ng iba pang mga individual at opisyal. So, yun lamang po, Madam Chair. Kailangang madiin po natin na ganong kabigat, no, ang inamin ng Vice Presidente sa sarili niyang mga pananalita na kitang-kita natin sa video. Maraming salamat, Madam Chair. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.